aking babasahin dito sa 25. Yan, no? So, mga Salmo 18:25, no? Dito tayo sa 25. Tapat ka, O Diyos, sa mga tapat sa iyo, at napakabuti mo sa mabubuting tao. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa niyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umaga ito, Lord, sa ipinagkaloob mo sa amin upang pag-aralan iyong salita. Lord, buksan po aming puso at isipan upang handa sa iyong mga tagubilin. Lord, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praktakpan natin muli ang ating Panginoon. So yan, ha? Tapat ka, O Diyos, sa matapat sa iyo, no? So dapat tapat tayo kay Lord, no? Ito yung katapatan, no? Kasi mayroong tinatawag tayo na pledge, no? Ito yung siya, no? Sa ngalan na aking dangal ay tutuparin ko aking tungkulin una sa Diyos, no? So tapat tayo dapat kay Lord. So ang katapatan natin ay sa ating matungkulin sa Kanya, dapat gagawin natin ang buong puso at buong katapatan. So, na sa Kanya, ginawa niyang langit at lupa ng 6 na araw. Subalit nung ikapito siya ay nagpahinga at pakabanalin natin ito at tayo sineselebrate natin yung araw ng linggo na doon tayo nagpupuri, nagpapasalamat at nagsamba sa ating Panginoon. Kaya maging tapat tayo sa ating tungkulin sa Kanya, no? So number 1, no? May tungkulin tayo sa ating bayan, sa ating kapwa, sa ating trabaho. Subalit ang number 1 na tungkulin natin ay ang ating Panginoon, no? Nang pinakalas natin ay may takot sa Kanya at sundin ang Kanyang kautusan. Yun ang ating dapat na magkaroon tayo ng katapatan sa ating Panginoon. At napagbuti mo sa mabubuting tao, no? So paano tayo maging mabuti, no? So para maging mabuti isang tao dapat, no, kung nagkamali ay tinatanggap, humihingi ng tawad at kinakalimutan at maging mabait sa bawat isa, no? So kaya yan sa 25, napakabuti mo sa mabuting tao, no? So dapat maging mabuti tayo. So pag sinabi natin mabuting tao, hindi ibig sabihin na hindi nagkasala. Kung di ito ginagawa, ang pinakamakaya niyang gawin at pinapaubaya sa Lord ang hindi niya kayang gawin. So kaya yan, so 25, tapat ka, O Diyos, sa mga tapat sa iyo at napakabuti mo sa mabuti sa iyo. Ikaw ay mabait sa taong matuwid, no? So yan, so mabait si Lord pag tayo ay matuwid. So, ibig sabihin na paghingi tayo, pag humihingi tayo, bibigyan na tayo. No? Parang tayo rin sa mga kapwa natin, pag mabait tayo, pag humingi tayo, madali tayo makahingi. So, ganin din sa ating dapat first priority ang relasyon natin sa Kanya. No? Kasi siya ang makapag-provide ng ating mga pangailangan. Siya rin ang pwedeng magpagaling pag tayo may sakit. No? Pag anuman, no? Siya ang pwedeng maglinis sa atin, siya ang pwedeng manguna sa atin. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi malirip at hindi masayod, no? So kaya tandaan natin, ang Diyos ay mabait sa taong matuwid. Ngunit sa masama, ikaw ay malupit, no? So malupit ang Diyos sa mga masama na tao. So yung hindi sumasamba sa Kanya, so ibig sabihin na wala siyang pabor na ibibigay, no? Yung lumalait sa Kanya, ganoon din po ang mangyari, no? Kundi ang pinaka gusto ng ating Panginoon na magkaroon tayo na mabait tayo ay mabait tayo sa Kanya. Ibig sabihin, first priority natin ang ating Panginoon. Tapos first priority rin natin yung ating kapwa ay hindi natin bigyan ng sama ng loob, no? So alalahanin natin si Lord ay napakabait, no? So kung mabait ka isang tao, kung anong itinanim natin, yung anihin natin, mabait din yung ating kapwa, no? Subalit kung sa kabila na tayo mabait, gumagawa pa sila ng masama, so ipasa Diyos natin siya, no? Kasi ang sabi ng ating Panginoon, vengeance is mine. Ibig sabihin yung paghiganti ay hindi para sa kanino man, kundi para sa Kanya lamang, no? So yan, sa masama, siya ay malupit, no? So iwasan natin na maging masama, no? Tapos yung masama,
ating panalangin na maging mabait, no? So dahil ang sabi dito sa moral na gabay, yung mga magnanakaw, yung mga gumagawa na hindi maganda, dapat magbago na, no? Para maging maayos ang buhay, no? So napakaganda pag yun ang ating gagawin, no? Ikaw ay mabait sa taong mabait, ngunit sa masama ikaw ay malupit, no? So ibig sabihin makikita yan sa mga pag may alaga kang aso o kaya pusa, no? So yung pinsan mo doon sa ginsanak, yung aso niyang maganda, sinusubuan niya pa, no? Sinusubuan niya pa yung aso niya na, no? Sabi niya, hindi kasi ko ito kakain pag hindi ko subuan, napaka-arte, no? So ibig sabihin niya, pinakita niya yung kanyang kabaitan doon sa aso, no? So lalo pa kaya sa ating kapwa. So dapat ipakita natin ang pinaka-the best, pinakamaganda sa ating kapwa, no? So kaya sa 2026, ikaw ay mabait sa taong mabait, ngunit masama ikaw sa malupit, no? Ito na naman, no? Ang mapagpakumbaba ay iniligtas mo, no? So ibig sabihin na pagising natin sa umaga, ihandog natin ang ating buhay sa Kanya, no? Ating buhay bilang isang buhay na hain. Tapos, ang sabi ang instructions doon, kung may kaalit daw po kayo, dapat pupuntahan muna at saka balikan yung i-offer, no? I-offer natin ating katawan bilang isang buhay na hain, at lahat nating sasabihin, lahat nating iisipin, lahat natin na daramdamin, at lahat sa atin ay andog natin sa ating Panginoon. Isa yan sa tanda ng pagpapakumbaba sa Kanya. So ibig sabihin na sa umaga pa lang, bago tayo mag-umpisa ng trabaho, ano mang gawain natin, hinandog na po natin sa ating Panginoon ang ating katawan at lahat na ating gagawin, ha? So ang magpapakumbaba ay iniligtas mo, no? Yung papakumbaba na binibigyan natin ng pagkataon ng ating kapwa, no? Na kung ano man na intindihin natin. Sa ating pag-intindi, ibig sabihin iniisip natin yung kanyang kalagayan, halimbawa high blood na tao, no? Pag hindi po kasi yan makapagpalabas ng kanyang sama ng loob, no? So lalong masakit. Kaya sa mga psychologists na malaki ang bayad ng nagpapakounsel, ang ginagawa na nila ay makinig, no? Dahil ang pagpakikinig ay napakahirap, no? Isa sa mga skills na napakahirap.